Welcome to our daily vlog! Good morning! Ayan, di ako nakapag-vlog kanina pagising kasi naligo agad ako. Ayan, kaka-makeup ko lang. Tapos, makeup ko is yung HBC nga. Syempre, yung matte foundation. Tapos, yung ito. Eyeliner ko is from Extreme Collection. Kilay ko, pinaghalo ko tong kita nyo ba? Kilay ko, pinaghalo kong NYX tsaka yung ito. Yung bigay sa akin ni Ate Angie from Shop Makaila. Tapos, yung eyeshadow ko is MAC. Wait lang. Pinaghalo ko yung green and ito, yung green, tsaka ayan. From Tita Yana. Hi Tayana, I miss you, see you on March. Ang dami niyang binili sa aking makeup ni Tita Yana. Puro NYX na lipstick, tsaka may parang pouch pa, pero yun, puro eyeshadow. Ang ganda nung niya, ganda nung sinad niya sa akin sa Viber na binili niya para sa akin. Basta daming makeup niyang binili, kaya excited ako sa March. Tapos, yung lipstick ko is from, ano ba to? KZ, yung maliit lang na na sample lang na binili ni Mama dati. Paubos na nga siya, pero carry lang, hanap ako ng ibang gantong color. Tapos yun lang, and sa hair ko, simple lang. Tapos OOTD ko later na lang. Nakaboots ako ngayon. Basta i-share ko na lang yung OOTD ko. Tapos, and kakain muna kami. mamaya tayo magkwentuhan sa kotse kasi sa Cavite kayo matutulog. Mag-aayos muna ako ng mga gamit ko, mga dadalhin ko. Yun. Ayan, nag-aayos na kami. Ayusin lang ni Heinz yung gamit niya. Tapos OOTD niya ako. Tapos alis na kami, 10 o'clock na yun. And, ayun lang. Kumain ako ng oatmeal kasi nasira na yung bread na binili namin last time. Buti lang isang piraso na lang yun. Kaya oats na lang kinain ko. No choice! But masarap naman pala yung tropical fruit. Fruit tropical. Isip pa eh. Sige, wait. Ayan, kotse na kami. Nakasalamin na ako kasi nga medyo maaraw. Ayan. Anyway. Ha? Darang ka. Anyway, thanks Sis Mitch, and sobrang tawang-tawa kami kay Kuya kasi napaka-chismoso talaga in forever. Number 1 sa aming apat, yan ang pinaka-chismoso eh. Paka-chismoso mo, Kuya. After ba kay Kuya? Oo nga eh. Kala mo booking na booking ka na, Michelle. Anyway, ganun talaga kapag magkakaibigan. Siyempre, imbes na maghilahan kayo pababa, kaya nga kayo naging parang, di ba, pag friend, para mag-friends, para magkakapatid na kayo niyan eh. So, syempre, kung ano yung weakness niya, dun mo siya ipupush. Syempre, tsaka gusto mo, kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, pag masaya yung buhay mo, gusto mo sa paligid mo masaya rin eh. Kasi, tsaka kung hindi ka masaya sa buhay mo, yung iba nang dadamay, di ba? Wala ang pinagkaiba yun. Kapag masaya ka, gusto mo, sa paligid mo masaya ka. Pag hindi ka masaya, gusto mo, naghahanap ka ng karamay mo rin. Ganyan talaga. Pero, masasabi ko rin sa kanilang dalawa, minsan nga, sa totoo lang, pinag-uusapan namin sila ni Heinz, na sabi ko, nakakatuwa silang mag-asawa kasi ang gaan-gaan nilang kasama. Totoo yan, no joke. Hindi ko lang na-share, pero since si Michelle nag-open about sa amin, magsabi rin ako about sa kanila na natutuwa kami ni Heinz kasi ang gaan-gaan talaga nilang kasama. And kapag biruan-biruan talaga, walang seryosohan. As in, kahit na, tsaka open kami kahit anong topic, kahit ano yan. Si Kuya Gemma, yung mga pasimuno ng mga tanong na kay Kuya, siya nagpapasimuno ng mga, alam nyo na, mga mag-asawa lang. De, joke. Never heard. Oo, mayroon akong, yung kami, secret lang to secret ulit to. Sa atin lang. Yung nag-Starbucks kami, ang dami kong nalaman ng mga words na galing kay Kuya Jemmy na hindi ko maintindihan kung saan niya kinuha. Pero wag niyo ko isusumbong Ayan, and masaya rin silang kasama kasi ang bababaw lang ng kaligayahan namin. Kahit na minsan dyan lang kami, basta makakakain lang kami, kahit di kami magsha-shopping or magsama-sama lang kami, kwentuhan, wala talagang problema, kakatuwa lang din. And
And sabi ko nga sa kanila, if ever man na magkaroon kami ng problema, syempre, family nga nagkakaroon ng problema, what more friends. Kaya sabi ko sa kanila, through thick and thin, sabi ko, magkakasama kami hanggang sa pagtanda. And kung may problema man na pagdadaanan namin, syempre gano'n naman talaga, posibleng walang problema yung pagdadaanan, sabi ko pag-usapan agad and ayusin agad, diba? Hindi yung magka-problema ka lang, lalayuan mo na, sisiraan mo na. Parang hindi, ayaw din namin masayang yung friendship namin sa kanila kasi ngayon lang din kami nakatagpo ng katulad nila na talaga go anywhere na gusto mo, anong trip mo, anong kainin mo, walang kaarte-arte rin talaga. Kaya nakakatawa sila, diba dyan? Hindi makapag-comment si Heinz ngayon kasi nagda-drive siya in maraming mga, alam niyo na, loko-loko sa kalsada. Lalo dito sa Pilar. Pero alam mo yan, Kuya Gemma, and since Mitch yung gano'n namin kayo kalab, and tinitreasure namin talaga kayo, and yung friendship natin, tinitreasure namin to. Usapan nga namin, sa Starbucks kami, sabi namin, siguro pagtanda natin, ang maiiba lang, may mga na tayo, tungkod na tayo habang nagko-coffee. Tapos may Kuya Gemma, may dalang aso. Pagandahan ng aso. Oo, pagandahan na lang tayo ng mga dogs in the future. Matabaan. And pagandahan ng balahibo. Kaya yun. Tsaka sabi nga ni Sis Mitch, every week, mini-make sure talaga namin as much as possible na magsama-sama kami and bonding lang kahit walang gagawin. Basta magkita lang, kumain lang sa labas or punta sa bahay nila, punta sa bahay namin. Pero mas madalas sa bahay nila kasi malaki bahay nila eh. Sa amin, maliit lang. Sa kwarto lang kami nagsistay minsan. Ay, madalas kapag sila, meron silang terrace doon. So, excited na rin ako sa banding namin this week. And, na naman kami, magbubulakan. Laguna na naman kami. Nakakatuwa nga kasi dahil din sa kanila, nakapagpunta na kami ng Laguna. Dahil kung wala naman, kung hindi nasa sila pupunta natin sa Laguna, di ba? Tama tayo makalala doon. Kaya nga. Nice experience to go to Laguna. And gusto ko baka next time matatry namin sa Nuvali. Nuvali ba yun? Oo, Nuvali. Tapos kung saan-saan kung ano-ano pwedeng pag-datean doon or banding lang. Kaya sinadami natin sila sa ruins, di ba? Oo, next time. Next time na. Kasi minsan, mahiya naman kaming i-offer din yung car namin na sa amin kayo sumakay. Kasi si Kuya Gemma, syempre may dala siyang bata. Parang feeling ko, mas kampante siya kapag siya nagda-drive na kasama yung anak niya. Kasi may ganung feeling, diba? Yung parang super protected ka. Or protective ka. Tama ba? Parang ganun sa anak mo. Syempre parang mas kampante ka na ikaw magdadrive. Kaya minsan nahihiya kaming i-offer na sa amin kayo sumakay. Kasi nga, iniisip ko na baka mamaya mas kampante ka, Kuya, na ikaw magdadrive kapag kasakay si Hailey ka sa ibang tao. Wala lang, feeling ko lang. Kampante ka kapag ako magdadrive sa inyo? Or si Heinz? Full walker eh. Kampante yan. Ayun, and dun nga sabi ni Michelle, natouch ako na sinabi niya na dahil sa amin, na-inspire na naman siya or na-encourage ko siya namin na gawin na naman niya yung passion niya. Sabi ko nga sa kanya, ha? Dapat may tissue ako. May tissue. Tawag dito, yun nga, sabi nga niya, diba na parang nabalik na naman yung passion niya talaga. Siyempre sa magkakaibigan, kung sino yung down sa inyo na pinagdadaanan or kung ano man yan, siyempre, sino-sino pa ba magtutulungan? And hindi na iba sa amin si Kuya Gemma and Sis Mitch. Talagang, talaga namin ng magkakapatid na talaga, di ba? Si Heinz, never nag-aksaya ng time sa ibang tao. Yung mga tambay-tambay sa labas, yung meet up, yung mga ganyan. Hindi siya mahilig sa ganyan, pero nung na-meet nga niya sila, Kuya Gemma, ayan. And na-appreciate din namin yung mga ganyan-ganyan ngayon. Pero masaya naman kasi nakaka-relax, tawa ka lang ng tawa. Ang saya lang nilang kasama. Ayan, palabas na kami. 7 minutes na pala to. Sige guys, ang daldal ko. Ayan, dito na ulit kami sa may TS Cruise na. Ayan. May nagbangga ang jeep. Ay, boy, bubog dyan. Di ba nakakaano ng yan? Di nakakabutas ng gulong? Yikes. Kasi iba ayaw magbigayan eh. Kaya nagkakabanggaan eh. Diba? Ayan, tinanggal ko muna yung salamin ko para makita niyo yung effect ng makeup ko sa mata. Na pinaghalo kong
ba't medyo brown dito? Pero sa personal, medyo greenish yan. Tapos na medyo may brown-brown lang. Tapos nilagyan ko lang dito para, ano, kunwari, may highlighter lang siya na kunwari gising na gising yung mata ko. Ayan, tapos, yun lang. And, sa mga nagtatanong, bakit daw ang kinis ng face ko or something ganyan, gamit ko lang is unang-unang papaya soap. Ginagawa ko siya, 2 beses ako nagsasabon sa mukha ng soap. Yung pangalawa, binababad ko siya. Mahapdi-hapdi siya kapag may mga tagyawat kayong soap ko. Tapos, after nun, sa umaga, eye white moisturizer. Tapos, sa gabi, yung Clinique na liquid na, Clinique na moisturizing lotion, yung Color Dilaw, yun lang yung ginagamit ko simula ng September, October, November, December, January. Magko 4 months ko nang ginagamit yung Clinique. Hiyang ako, isa gabi ko lang ginagamit kasi medyo pricey siya. Kaya panggabi lang yun. And okay naman yung eye white sa face. Maputi lang nga siya sa umpisa pero pag tumagal, okay na siya. Ayan. Dito na kami sa Alabang. And yung vlog ko 40% pa lang. Kahapon yung vlog ko kahapon. Hi kay Erlyn Tugade. Hi! Nag-comment siya sa Instagram ko. Mamaya na ako mag-reply kasi medyo nag-vlog ako yun. Mamaya mag-reply ako sa lahat ng comment niya sa Instagram ko. Tsaka yung mga PM nyo. Alam niyo naman pag Saturday busy kami. And kahapon sumakit yung ulo ko. Hindi ako makahinga. Siguro hindi talaga ako hiyang sa mga alcohol kahit na kahit na 5. Wow! Ferrari ba yan? Ganda ng Ferrari, oh. Hindi yata ako masyado talagang, hindi talaga ako sanay sa mga alcohol kasi kagabi nahirapan akong huminga. Tapos, masakit ulo ko. Basta, ewan ko ba, nakatulog na lang ako bigla na. Nilagyan niya pala ako ng Vicks sa dibdib ko. Kaya rin siguro naging okay yung pakiramdam ko. Pero ang hirap talagang huminga. Sige, dito na kami sa Alabang. Pasensya na ang daldal ko na naman kasi na-miss ko talagang mag-vlog na ganito. Kasi kahapon wala rin kaming time. Kasi nga maghapon sa bahay na kami. Nanood lang kami kaya ang daldal ko na naman. Para sa usa tila ng TV shows. Hindi pa tayo nag-SM. Oo. Kung di ba kami nag-SM kahapon. Lahat na lang palabas sa ABS-CBN hanggang gabi. Napanood na namin. Sige, dito na kami sa may Alabang. Nakapark na kami sa basement. Yun lang available. Wala na dito eh. Pag tanghali talaga, konti na yung parking dito sa baba, sa taas. Ako unahan talaga dito. Oo. Except, mas maganda talaga kapag 9 AM service kasi free ka kahit saan dyan. Everywhere makapark. Ayan, lakad na kami. Ano na pala? 10:45 na. Sakto lang. Pag bagong shoes, no, ang sakit sa paa. Nakakapanibago, pero masanay din ako. Sila na kami sa loob. Pampasexy daw. Ngayon medyo mahaba-haba yung vlog ko kasi Sunday. Sulitin ko. We're gonna go ahead and make the most out of this day. Yup. Dito tayo sa festival. Yes, lakad na kami. Kuya Gemma, Michelle, hi. Di ako masyado nakapag, kanina. Hi sa inyo. And Hailey, hi baby girl. Hi kay Jensen or Gensen Malari. Hi! And thank you sa mga friends niya na nanonood daw ng vlog din namin. Thank you so much sa inyo. And ayun lang. Hi din sa mga friends ni Jensen or Gensen. Hi! Ayan, dito na kami. Malapit na kami sa church. Jollibee! Dito na kami. Meron silang binigay nito. Honor God. Mamaya papakita ko to sa inyo. Before perception precedes performance. I love playing words. Okay?
That means how we view things would determine how either we would react or respond. That's why every time we go back to the Word of God, we're hoping that the Word of God would just correct any wrong mindset that we have, especially, when it comes to the things of God. Once we have the right perspective, once our heart is aligned with what the Word of God is saying, and our minds are renewed with the Word, then we're believing that there's a good battle attitude that we would respond right in the presence of God. Now, since we'll be talking about, honoring God with our service, there's nothing more, there's nothing I could give as the best example except the Lord Jesus Christ. Now, the Bible says that Jesus thinks, at ang nasa isip natin, what's in it for me? It's always asking, what can I get from that? If I'm about to serve the Lord, what can I get from that? And so, we would read the scriptures, we would hear people preach that when you serve God, you'll be blessed. Praise God for the blessing. But what if the blessing didn't come? Will we still serve God? What if the blessings are, in a way, hindered? Will we still serve God? Now, I believe the focus should not be on the blessing. Because in the first place, you are already blessed. Yes. You don't have to wait to serve God to be blessed. You are already blessed. Ephesians 1:3. You're blessed with every spiritual blessings in the heavenlies. But our attitude should be whether we are blessed in return or not, we will still serve God. Why? Because of God's love. Because God loves you so much. Excuses are valid. Okay? There are different excuses that people would give why they don't serve God. Now, as the saying goes, that everyone is entitled to his own opinion, right? You're entitled to your own opinion, but it doesn't mean that if you're entitled to your opinion is right. Correct. It's still here. It's still the Word of God would have the final say. In everything we think, we say, we do. Now, skill or gift, all of this came from God. I always say this, we do not own anything in this world. Everything we have is all by God's grace. And God has a purpose why He gave you certain things. Now, let me just say this. You can do certain things that other people can't. And other people can do certain things that you can't. That's why you don't have to envy them. Correct. Hello? That's why you don't have to be insecure if you don't have what they have. Because sometimes they also don't have what you have. Amen. And this is exciting because that's where, let me just say, let me put it this way. What you have and what other people have, it doesn't mean that we compete with one another. We don't compete with one another. We complement one another. Could you imagine if all of us are pastors, then all of us would be here on stage? Who would listen to us? Huh? Now, can you imagine if all of us are prophets, and one of you would say, "Thus saith the Lord." Probably some of you would answer, "Thus saith the Lord." And now, I'm not saying that we all go full-time. I mean, that's impossible. Don't go full-time if God doesn't tell you to go full-time. Because if we're all full-timers here, who would pay for the rent? Now, my point is this. Certain gifts to certain people for certain purposes. And God did not commit any mistake in giving you such a gift. Now, I'm really putting the cart ahead of the horse. But, my point is this. We can serve God anywhere. Serving the Lord can even go beyond the four corners of this room. I'm not saying you can only serve God here. I mean, you have to serve God in your family, at home, in your schools, in your businesses, wherever you are, you can serve God. But since we're zeroing in here, inside this, or I should say, this church community, then please allow me to just exhort you and tell what the Word of God speaks about the giftings and the calling that we have to serve one another. Are you with me? Yes. And giftings that He has for you, it is for a purpose. But, okay, let's just say, you really don't know. There are certain things to discover it. Number one is that, where you're inclined to. There are certain things that you really love doing, right? There are certain things that you are so passionate about. And other people are passionate with certain things, but you're not interested with that. But there are things in your own personal life that you are so passionate. What are those things? Sometimes we what are you good at? You say, yan, diyan ka magaling. Iba yun. Okay, but I believe with all my heart, every one of us has good things, and every time you do it excellently.
You do it really, you're not just satisfied of doing it for the sake of doing it, but you want to do it excellently. Then probably that's where you're inclined to, then probably that's where your giftings would go. Now, let me just give an example. In the Bible, there's no such thing as gift of singing. Singing is not a gift. It's a skill. It's a talent. Man, trust me. Everybody can sing, even dogs. And right now, they're all from God. And it's always for a purpose. And more than just blessing us, it should bless other people. My gift of teaching is not for me. I mean, it's hard for me to teach myself. Sonny, that would be hard. No, my gift is not really for me, but for you, for other people. And I use this gift not to benefit me, but somehow to benefit other people. Do you follow? Yes. Okay, so ganun kasimple yun. And so with our talents, the skills, and the gift that we have, maybe we can start thinking, what ministry can we be of service in? Because that's what the Bible says. Now again, as each has received a gift, now how many of you believe you have a gift? Raise up your hands. Now again, look at your 6 feet. Can you serve? Each one of us, we have different gifts. Again, we don't have to compare our gifts with others. Hello? We don't have to envy other people because of their gifts. Because there are things that they cannot do that you can do. And there are things that you cannot do that only them can do. And that makes God fair. Amen. I don't have time. Yun ang sinasabi ng mga Christian, hindi taga-victory. Because for them, serving God, creates inconvenience. Pastor, I'm so busy. I'm sorry, I really don't have time for that. Now, I said this before, isn't it funny that 100 peso bill is so big when it comes to giving it to God, but it is so small when there's some sale at the mall? Isn't it funny that 1.5 hours is too long for others to sleep while somebody preaches here? It's too short when we do some la mierda. Right. Hello? And isn't it funny if people would say, I don't have time for that. Now, what if you're praying to God and God says, sorry, anak, I don't have time for you? How would you feel? I mean, how would you feel? Diba? Parang, yeah. When we have things from God, we give. Listen, we make time for that. And so let me just make this. In serving God, don't look for time. You make some time. Because God makes time for you. Correct. So much. You know why? Because He has been found faithful with a few that God has entrusted Him. And so now God is adding some more things in his or her life. We should be faithful as stewards of God's manifold grace or varied grace. Just like other resources, money, time, serving God, our gifts should also be properly used, not for our glory, not for our purpose, but for His honor and purpose. Amen. Amen. And every time we think that way, alam nyo, parang, how should I? Yung yabang, yung pride, it will not just come out, ang galing. Are you still here with me? You see, serving God is not just an added work. Let me say that to you. Serving God is not just an honor. Serving God is both an honor and a privilege. Why? Because we become God's extension of His hands, His feet, as well as His lips. It is an honor to serve God. I came to know the Lord when I was 22 years old. A nothing, no good thing person to something that would bring honor and glory to His name. Talents, your skills for God's glory and honor, people would come to you and they'll be blessed with what you're doing. And sometimes they'll give you praise. And trust me, nothing is wrong when people praise you. The Bible says, give praise to whom praise is due. Jesus prayed, John 17, Father, the glory that you have given me, I have given them, talking to the church, to His followers. And so if you're doing certain things that blesses other people and they come to you and praise you, don't
respond this way, ay, hindi ako yan. Sino gumawa nung kundi ikaw? No, there's nothing wrong with that. But what we need to understand is that when we have the right perspective, when we have the right outlook, then you can respond well. If people come and praise you, you can just praise God. You just return the praise to God. Hello? Don't you ever... Well, you know, hindi mo na ako nag-dialogue. Mahirap na magsalita. Now, this is one thing I've learned from Pastor Steve. You know, he said, praise is like a perfume. Now, how many of you are wearing perfume? Oh, sometimes there are some people who really need it. But why do we put perfume? Why? Why? Why do you want to smell good? Why? Why? Hindi ko nga rin alam, pastor eh. Di ba? You put perfume for other people too. You know, so tama ba? It's not really for you to smell it. Kasi kung hindi, edi, lagi mo lang gano'n. Walang parang gusto makamoy. You want other people to smell it, right? Am I right? Come on. Yeah. Okay, listen. Praise, listen to this. Praise is like a perfume. Smell it. Don't swallow it. Many Christians, many people, you know, fell from pride. Why? Because when people start to give them praise, they don't just smell it, they swallow it. Correct. If people will come and praise you, then bring that praise back to God. Yes. All glory and honor should be given back to God. That's why kanina sabi ko, we become God's extension. They see God in you when you do service. Tapos na yung service. Nandito kami sa baba sa mga parang bazaar-bazaar dito. Ayan, may Slimmers World. Accessories. Si Heinz, addict na naman sa yan. Naglalakad na kami papunta sa Jollibee kasi nagkikrave ako. Jollibee. Nagkikrave kasi ako sa chicken. Ano ba sabi ko? Jollibee. Jollibee. Butter to my jelly. You can be the butter for Punta na kami doon. Nagugutom na. Ayan, daming sale ngayon dito sa festival. Yung mga damit doon, 50 pesos, 100. Sila naman sale after ng SM. Big sale. 100. Yung mga shorts, mga t-shirts. Yan, meron yung mga train dito. Dati nung mga pinsan ko, sumasakay pa kami dyan, oh. Yung Jollibee. Gutom na ako talaga. Mamaya, hindi ko na-appreciate yung mga pinapakita. Not available yung spicy chicken ng Jollibee, kaya magki-KFC na lang kami. Kaya yun, KFC na lang. Kakaasar po gano'n, kikrib ko na naman. Ito pala yung food namin. Ito in-order ni Heinz. Sa akin spicy. Ito kami ngayon sa Shopwise. Bibili ako ng nips dito eh. Ito kasi yung gusto kong walang brand eh. Masarap siya. Ito. 25 lang. Ito, gusto ko yung lasa niyan eh. Ewan ko. Trip ko yung lasa. 25 lang, 100 grams. Ito kami ngayon sa people or people ba daw? Marami silang sale. Mga floral pala. Ito yung mga footwear nila. Kaganda lang. Mga sale. Ito yung siyan sa mga kinds ng floral. Ayan, kotse na kami. Papunta na kami kila mama ngayon para marami rin kaming time sa kanila and sa mga doggies. Ayan, ang saya-saya. Happy Sunday. Sana nag-enjoy din kayo ngayong Sunday nyo, guys. Ayan, medyo madilim. Biglaan lang pupuntahan namin sa MJ sa Star Mall. Ano doon kasi yung Rising Star. Ayan, see you MJ! Na-excite naman ako. Makikita kami. Try ko kaya mag-audition. Grabe yung upo. Ayan, nandiyan na kami. Ay, paglapit na kami. Yippee! Oops. Na kami. Yippee! Daming tao. Dito. Ayan, dito na kami sa Star Mall. Excited na ako makita si Marjorie. Sana dala niya yung USB ko. Ayan.
Pakanan daw kami. Hanapin ko si Marjorie. Lalakad ako. May Rob din pala dito, in fairness. May Robinsons. May Finds. Maganda rin dito kasi kompleto. Layo naman pala ng Rising Star na yan. Hanapin ko si Marjorie ko nandito. Ay, busy si Marjorie. Antayin ko lang. Ayan, busy si Marjorie ngayon. Tingnan mo. Ayan. Namiss ko. Kahit nakatalikod ka, kitang-kita kita kasi yung buhok mo cotton candy. Dito kami ngayon sa taas. Meron palang gym class dito. May Zumba class. Nakatuwa naman. Dahil mga sofa dito. Gaganda. Tingin tayo mamaya. Saan? Pupunta kami ngayon sa may parang nila, swimming-swimmingan dito. Sa check namin. First time kong mapuntahan na talagang gala dito. Yan, cinema area. Ha? Nakatuwa naman dito, may pool. Ang ganda. Mga bata. Dito kami ngayon sa Rising Star. Alam niyo naman yung sinasabi tungkol sa mga ano. Ito pa ba? Huwag kayo maniwala, kakita lang namin. Sinungaling talaga to. Audition na kayo. Asa Cavite, Laguna, Alabang, Trinoma kami. Kailan? Secret. Basta pag may nakita kayong booth around Metro Manila, makikita niyo sa MJ. Yan pagmumukha niya. Hi, fans. Napanood ba yung vlog ni Michelle? Sabi ko, dislike ko yung video mo. Isa ako sa mga disliker niya pag kayo maingay. Pablo na nga lang yung viewers. Mas madami pa yung dislike. Sige guys, pauwi na rin kami kasi 3 o'clock na. Dumaan lang talaga kami dito kasi Kakanta siya. kala ko hanggang 22 lang sila. Yung pala hanggang 25. Ay, birthday ni Michelle. Happy birthday, Mami. Love you. Nakita ko yung jowa ni MJ dito. May jowa dito. May tinatago niya yung niya, jowa niya. Si Michelle, yung pinakapumunta dito. Ayan, kotse na kami. Nakakatuwa naman. Tapos nagkita lang kami saglit ni MJ. Ayan, ngayon pupunta na kami ng Cavite kasi 3 o'clock na. Nagpalipas lang din kami ng oras tsaka para makita rin si MJ kahit papano kasi ilang weeks na kami hindi nagkikita, diba? Ay, wait lang yung ticket. Hindi ako masyado nakapag-vlog pero umikot kami sa first floor hanggang sa pinaka baba nila. Kasi maraming sobrang tao. Tsaka nakakatakot yung mga tingin ng ibang tao na parang, alam mo yun, alam niya na, pero ako na lang magsalita, pero mas better na safe na lang, diba, than sorry. Kaya hindi ka masyado makakapag-vlog dito, lalo na kapag cellphone yung gamit mo. Siguro pag camera okay lang, pero pag cellphone delikado. Dito marami nagsisitawiran na biglaan na lang. Yung bata niya Kaya nga eh. Medyo magulo lang sa part na to, pero masaya kasi maraming tao. Yun yung palengke, oh. Alin? Ay, oo nga. Ito yung mga palengke na lang. Kakatuwa. Grabe, na-miss ko dumaan dito sa Daang Hari. Almost 1 month din kami hindi nakadaan dito. Ay, gusto mo ba yung chicken sa Rustans? Ha? Yung fried chicken? Fried. Ay, tingin tayo sa Rustans? What? Sige. Punta ka na lang kami Rustans ngayon. May nagustuhan kasi akong fried chicken na nung pumunta kami sa tita ko, sa Rustans lang daw nabibili. Pure foods siya. Tapos, ang sarap ng breadings niya. Ano naman to dito? As in the best yung breadings. So, nga alanganin yung corn. Ayun. Kaya, tignan ko kung meron dito, bibili na ako para may stock na. Nilagyan nila ang Alabang West. Pinaganda nila yung kaliwa dito. Ayan, dito na kami. Sana meron ang ganda ng Honda na yun. Ayun ang movie. Alam mo nakalagay na Lahat sila naka-Honda. Oo, yun at. Ay, may Burger King na pala dito. Open na. Medyo maraming tao ata ngayon kasi Sunday. Cold Stone dyan, no? Yan, may Bread Talk and Cold Stone. Bukas na yung Cold Stone, no? There.
bazaar. May bazaar doon. Dito kami sa Stan Supermarket. Ito yung supermarket nila. Marami yung imported dito. Ayan. Tutikman namin to. $1.99 lang. Parang, siya, catering. Business yan. Bazaar na mga food. Di parang normal. Ito, mabait na ka. Ayan. Ayan, mga food lang dito. Mga cute. Ayan, gawa na pala tong all home na to. Parang kailan lang, no? Ano ba tayo? Uwi na tayo. Lahat na no? Next time, ayun, paggawang-gawa na, hindi pa siya ganun kagawa eh. Yung kabilang mall, hindi pa. Papasyal kita eh. Ikaw naman, OA naman minsan. Papasyal kita. Kaya natin sa mga pagkakati ngayon. OA. Ano? Palibasa maraming tulog, kaya kung saan ko gusto gumala, go lang siya eh. Pag-driving kaya kita na naka-boots, no? Naku, gusto mo mabangga tayo. Ay nako. Actually guys, hindi talaga ako nagdadrive na may footwear. Nakapaalang talaga ako eh. Kaya eh. Ayan o. Alam nyo kayo na ba ako iritang-irita paulit-ulit tong Taylor Swift ni Hines. May stop siya eh. Go na. Si mama naka-ready na yung spaghetti niya. Kakain na naman kami. Ano steps yan? Hala! Favorite niyang steps yan. Bali. Nasa labas yung mga aso. Hello! 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 Ito pala. Hato! Ano ba? Hello! Hello! Pagod. Hi! Hey! Okay. Meron kaming food. Spaghetti and ano to ma? Sweet and sour? Fish fillet. Hi ka muna sa kanila. Siyempre, wala ka man tayo. Ay! Request eh. Oh, Request. Tilapiyang sisig. Sisig tilapia. Request lang yan, kaya paulit-ulit. Kakasawa na magluto niyan. Kaso, lagi nahanap ng mga bisita, so luto ulit. Hi ka sa kanila, ma. Ay, tsura ko naman digwina. So, ngayon mo lang naisip na itsura mo? Ano bang binagbago dyan, mother? Ano yan? Alis muna kami. Punta kami sa office ni Daddy Dags. Kasi kukunin namin yung laptop sa Ang sugar niya super taas, super. Excited na ako. Ano yung mabilis kang pumikap? Parang tumuli siya lalo. Ito na kami. Malapit na yata kami. Ewan ko sa kami dumaan. Sa school pala kami. Kami sa munisipyo. Dito niya iniwan yung laptop. Sa lagi niya. Yan. Nagpa-masteral kasi si Daddy Dags eh. Kunya yung laptop niya. Kukuhanin ko ang aking bukas. Sobra na to. Kung ano, nasa atin, makontento tayo. Contentment sa buhay. Sobra-sobra ng labis-labis na. Huwag lang tayo magkakasakit. Ayos na yan. Lapit na kami sa bahay. May mga bisita pala kami. Yung pamilya ng daddy ko. Ando doon sila. Kasi nag-sponsor lang sila ng food. Dahil ganyan sila mama. Kasi Daddy Dags, kada week talaga nagpapakain sila sa bahay. Matuk! Ay, ayan yung pinsan ni Daddy Dags. Hello guys, nandito pala yung pinsan ng daddy ko. Tapos, pamangkin, di ba? Si Jonas. Kamukha ni Jonas' brother. Tignan niyo siya. Pakita mo, dali ang pogi. Tignan niya. Hi ka. Hi! Di ba super kamukha? Yes. And si Tito naman. From Japan. Matanda na. Pinsan ni Daddy Dags. Teka lang, tignan ko muna yung mga package. Ito pala yung mga padala. Teka lang Asan ba yung pangalan ko? Hinahanap ko yung pangalan ko. Ay, ito. Wow, meron akong... Hindi yan sa'yo. Ay, hindi pala Desiree. Pilingera. Ito, Debbie. Ito, Debbie. And Debbie. Ito sa From akin Tita Zenaita and Ate Glance. Ate Glance, thank you so much. Kay Mama, ang dami. Tignan ko yung kay Mama. Teka lang. Ito. Ba't baka may tinago ka na dyan, ha? Hindi ko alam, ha? Akin lahat yan. Ano to? Ang daming makeup, ma. Hindi makeup, ball pen. Ay, may... Tanga.
Ito, lipstick. Yan, tinago niya. Patingin nga. Anong tatak? Mac. Wow. Ayoko niyan. Sa'yo na lang yan, ma. Wow, red na red. Oh, ayan, red na red. Hoy, ano ka ba? Natanggal. May wag niyong gagayahin yung mga kids, ha? Masama expression yun. Wala. May nanonood sa akin mga bata, tapos maririnig kang ganyan. Ay, masarap to. Masarap to sa pasta. May Nutella na naman si Mama. Helen, tignan mo nga kung ano to. Mabuksan mo na to. Dab na sabon. Ay, Dove na sabon. Teka lang. Ay, ang daming ballpen. Hingi akong ballpen. Yan, meron din akong Dove. Yay, dami kong chocolates. Yummy! And ballpen. Hingi akong ballpen. Dumating na yung tito. Si tita. Ayan. Saya. Kumakain sila. Guys, tignan nyo ha. Kilala nyo ba to? Kilala nyo ba yan? Kilala nyo yan? Andito yung Kalokalike niya. Sasali nga namin Dito sa Showtime. Kalokalike. Ay, ito dito nga yung Kalokalike niya. Special guest natin. Look! May napanood niya. Pwede na ba? Diba super kamukha niya? Jonas Brothers yan. Hi ka dito, ha? Manager. May manager. Nandito sila para bisitahin tayo. Umuwi pa talaga. Galing siyang Japan eh. Sige guys, sobrang busy kanina kasi may mga bisita and ganito talaga sila mama kapag may dumarating na kapamilya from ibang lugar, talagang nag-sponsor sila ng mga kung ano-anong food dito, kaya yan, masaya naman in konting bonding. Sige guys, end ko na yung vlog ko, bukas na lang. Thank you so much for watching and sana nag-enjoy kayo kahit medyo matagal yung vlog ko ngayon.